Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Tweets. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang salaysay tungkol sa dalawang kakilakilabot na mag-asawang tinatawag na The Tweets na iniwang mamatay. Sa katunayan, ito ay isang kwento bago matulog na ikinukwento ng ina kay Sam. Tinanong ni Sam ang kanyang ina kung bakit sinimulan niya ang kwento sa pagkamatay ng mga tauhan, ngunit sagot ng ina niya, siya rin naman ang laging nagrereklamo na gusto niya ng mga kwentong mas malalim at mas emosyonal. Ayaw ni Sam ng boring na kwento, ngunit tiniyak ng ina niya na hindi ito ordinaryong kwento dahil hindi ordinaryong tao ang mga tweets. Sinimulan ng ina ang kwento tungkol sa mag-asawang tweet na galit sa lahat ng bagay, lalo na sa isa't isa. 47 taon na silang kasal, at wala pang araw na lumipas na hindi sila naglalakohan o nagbibiruan sa masamang paraan. Ngunit kahit ang mga taong galit sa lahat, may isang bagay pa ring minamahal. Para sa mag-asawang tweet, ito ay ang kanilang likhang backyard amusement park na tinawag nilang Tweetlandia. Sila mismo ang nagtayo ng Tweetlandia, at ito lamang ang bagay na tunay nilang pinahahalagahan at nagbibigay saya sa kanila. Inanunsyo nila ito sa balita, at kahit hindi ito nakita ng buong mundo, may dalawang ulilang bata, sina Bisha at Bobsy, na nakapanood nito. Gustong-gusto ni Bobsy na makapunta sa Tweetlandia dahil puno ito ng mga kabal-iwang gustong-gusto niya. Kahit ayaw ni Bisha, nangako siyang dadalhin si Bobsy doon bago siya tuluyang mampon sa susunod na linggo. Dumating ang araw ng grand opening ng Tweetlandia, at tuwang-tuwa ang mag-asawang tweet sa kanilang unang bisita. Ngunit ang dumating ay isang pulis na nagsabing ipapasara ang parke dahil delikado at hindi matibay ang pagkakagawa. Lubos silang nalungkot, na para bang kinuha sa kanila ang kanilang anak. Dahil dito, nagpasya silang gumawa ng pinakamalupit na panlilinlang, isang biro na magpaparusa sa buong lungsod, tulad ng pagpaparusa ng lungsod sa kanila. Habang nagtitipon si Bisha at ang mga ulila upang gumawa ng video para magpaalam kay Bobsy, pumasok sa lungsod ang mag-asawang tweet. Mukhang tahimik ang paligid, ngunit bigla silang nagnakaw ng liquid hotdog meat, inilagay ito sa tangke ng tubig ng lungsod, at pinasingaw sa buong lugar upang madumihan ang lahat ng supply ng tubig. Gumawa si Bisha at Bobsy ng video bilang huling alaala bago ito mampon. Tinanong ni Bisha si Bobsy kung ano ang paborito niyang alaala sa Tri-Eret Orphanage. Habang nagre-record sila, nakarinig sila ng kakaibang ingay sa labas. Paglabas nila, nakita nila si Ginoong Napkins, ang direktor ng ampunan, na muntik ng lamunin ng umaagos na liquid hotdog meat. Nailigtas siya ni Bisha, at labis siyang nagpasalamat dito. Samantala, tuwang-tuwa ang mag-asawang tweet dahil nasa balita na ang kanilang kalokohan. Nagrereklamo ang mga mamamayan kung paano pa sila mabubuhay sa ganitong kalagayan. Sinabi ng mamamahayag na maaaring pinasabog ng mga salarin ang tangke ng tubig, ngunit hindi nila kailanman mapapasabog ang diwa ng kanilang bayan. Lalong nagalit ang mag-asawang tweet, paano sila masisisi? Para sa kanila, gagawin din ito ng kahit sinong tao kung ipinasara ang kanilang paboritong parke. Kaya naman nagpasya silang, pasabugan ang puwet ng mga tao sa lungsod. Sa kabilang banda, pumunta si Bobsy upang makilala ang bago niyang mga magulang. Labis ang saya niya dahil matagal na niyang pangarap magkaroon ng pamilya. Ngunit sinabi ng mag-asawang gustong umampon sa direktor na si Ginoong Napkins na binabawi nila ang kanilang desisyon. Nakita raw nila sa balita na mataas pa rin ang antas ng kontaminadong liquid, hotdog meat sa mga tubo ng tubig sa lungsod, at nakita nila ang mga ulilang bata na umiinom nito. Kaya maghahanap na lang sila ng ibang bata sa ibang ampunan. Pinayapa ni Ginoong Napkins si Bobsy at sinabing makakahanap pa rin siya ng pamilya, ngunit hindi pa rin ito nakapagpasaya kay Bobsy. Sinabihan siya ni Bisha na huwag mawalan ng pag-asa, may darating na kamanghamanghang pamilya para sa kanya. Sinabi ni Bobsy na palagi siyang pinuprotektahan ni Bisha, pero sino naman ang nag-aalaga sa kanya? Sagot ni Bisha, 12 lang siya at hindi niya kailangan ng tagapag-alaga. Bigla niyang napagtanto na hindi siya dapat umupo lang at hintayin na may ibang tao ang magpabuti ng mundo. Mula sa bintana, nakita ni Bisha ang mag-asawang tweet na nagnanakaw ng kemikal at agad niyang pinaghinalaan na sila ang may kagagawan. Pumunta sila sa bahay ng mga tweet kinagabihan. Nakakatakot ang lugar, tila isang bahay kung saan pinapatay ang mga bata. Nang kumatok si Bisha, biglang sumugod ang mga tweet na may hawak na armas. Nagkunwari si Bisha na bumisita lang sila sa Tweetlandia. Lihim namang natuwa ang mga tweet dahil akala nila ay hindi alam ng mga bata na isinara na ang parke.
Ngunit alam ni Bisha at Bobsy ang totoo at nandoon sila upang mag-imbestiga. Nang ipagyabang ng mga tweet na sila nga ang naglagay ng hotdog liquid sa lungsod bilang paghihiganti, nagkunwari ang mga bata na aalis upang ipagbigay alam ito sa mga pulis. Sa kasamaang palad, hindi nila mahanap ang daan palabas. Nakakita sila ng 3 hayop na nakakulong sa hola. Dahil sa awa, naintindihan nila ang sinasabi ng mga hayop. Ang mga ito pala ay isang pamilya, sina Mary, Marty, at ang anak nilang si Mandy Mugglewump, na matagal ng bihag ng mag-asawang tweet. Ipinakiusap ng pamilya na hanapin nila ang susi ng hola na nasa loob ng bahay. Biglang dumating ang mga tweet at sinigawan sina Bisha at Bobsy. Ipinagyabang nilang ninakaw nila ang mga hayop mula sa Loom Holland at pinilit silang lumuha ng magical tears habang nakabitin patiwarik. Ang mga luha na iyon ang pinagmumula ng enerhiya ng Tweetlandia. Tinawag silang masasama ni Bisha, at nagbanta ang mga tweet na ipapasok sila sa pay at lulutuin para sa hapunan. Pagkaalis nila, sinabi ni Bisha kay Bobsy na nare-record niya ang lahat ng sinabi ng mga tweet, sapat na ebidensya upang ipaaresto sila at palayain ang mga hayop. Kinagabihan, sumugod ang mga pulis sa bahay ng mga tweet at inaresto sila dahil sa pagpaparumi ng lungsod gamit ang hotdog liquid. Pagkatapos maaresto, pumasok sina Bisha at Bobsy sa bahay upang kunin ang susi at palayain ang mga hayop. Sa kulungan, nagulat ang mga tweet nang malaman nilang may nagpiyansa sa kanila. Paglabas nila, sinalubong sila ng palakpakan ng mga mamamayan na nagsasabing sila ang tanging pag-asa ng lungsod. Nalito ang mag-asawang tweet, pati si Sam na nakikinig sa kwento ay nalito rin. Ipinaliwanag ng ina niya na kapag nalaman ni Sam kung saan sila nakatira, maiintindihan niya ang lahat. Ang kanilang lungsod, ang Tri-Eret, ay dating tanyag na lugar ng bakasyon at kilala bilang Fun Capital of the World. Ngunit nang matuyo ang lawa nito, tumigil ang mga turista sa pagbisita, at maraming negosyo ang nagsara, nawala ng trabaho at kabuhayan ang mga tao. Dahil sa kahirapan at kawalan ng pag-asa, marami sa kanila ang handang maniwala kan inuman na mag-aalok ng kaligtasan. Doon nila napanood sa balita na naaresto ang mag-asawang tweet. Narinig nila ang sinabi ng mga tweet na kung sinuportahan lang sila ng bayan sa Tweetlandia, sana'y natupad na ang lahat ng pangarap ng mga tao roon. Dahil dito, naisip ng mga mamamayan na palayain sila, naniniwalang ang Tweetlandia ang makapagbabalik ng kasiyahan at sigla sa kanilang bayan. Pumayag ang mag-asawang tweet na sumakay sa ideyang ito at nagsimulang mangako ng mga bagay na hindi naman nila balak tuparin. Ipinangako nila na kung mag-i-invest ang lungsod ng $1,000 sa kanila, bibigyan nila ng kapalit na $1 bilyon ng lungsod. Isang batang babae ang nagsabi sa mga magulang niya na halatang kasinungalingan ang sinabi ng mga tweet, ngunit sumagot ang mga ito na bata pa siya para maintindihan na matutupad ng mga tweet ang lahat ng pangarap ng bayan. Pagbalik ng mag-asawang tweet sa kanilang bahay, naghanda ang asawa ng spaghetti para ipagdiwang ang muling pagbubukas ng kanilang parke. Ngunit niloko niya ang asawa, ang spaghetti pala ay mga uod. Sa halip na magalit, natuwa ang lalaki at tinawag pa itong romantiko. Narinig ni Bisha at Bobsy ang mga ingay mula sa bahay at hindi sila makapaniwala. Ang mga tweet ay nakalaya na, hindi ba't dapat nasa kulungan pa sila. Pagod na ang mag-asawa kaya nagpasya silang matulog. Dahil sa catamaran, may remote sila na kayang dalhin sa kanila ang kama kahit saan sila naroon. Sa malas, nandoon sa kama sina Bisha at Bobsy. Bago pa bumaba ang kama sa huling palapag kung saan naroon ang mag-asawa, nakapagtago agad ang 2 bata sa ilalim nito. Nang makatulog ang mga tweet, nag-umpisa silang umutot at dumighay ng walang tigil, hindi na maisip ni Bisha kung gaano kabaho ang silid. Sa kabutihang palad, nakita nila ang susi sa balbas ng isa sa mga tweet. Maingat nila itong ninakaw at nakatakas bago pa magising ang mag-asawa dahil sa ingay. Agad nilang sinubukang palayain ang mga hayop, ngunit dumating ang mga tweet na galit na galit. Sa huling sandali, nagawa ni Bisha na buksan ang hola at makatakas kasama ang mga hayop. Tumakbo sila pabalik sa ampunan at sinabi kay Ginoong Napkins na huwag pagbubuksan ang mga tweet. Ngunit dahil sa takot, binuksan pa rin ito ni Ginoong Napkins. Binalaan ni Bisha at Bobsy ang lahat ng bata tungkol sa mga tweet. Natakot ang lahat, ngunit may naisip na plano si Bisha. Inutusan niya ang mga bata na kumuha ng carton at Crayola. Samantala, kinausap ng mga tweet si Ginoong Napkins at inakusahan sina Bisha at Bobsy na ninakaw ang mga mahiwagang hayop na ang mga luha ang nagbibigay lakas sa Tweetlandia. Hindi maintindihan ni Ginoong Napkins ang kanilang sinasabi,
kaya kinuha ng mga tweet ang kanyang relo at damit at itinaboy siya palabas ng ampunan ng halos hubad. Pagkatapos noon, nagtungo sila sa silid ng mga bata na abala sa paghahanda ng kanilang mga bitag. Habang papasok ang mga tweet, pinangunahan sila ni Bishop sa isang patibong na nagpaulog sa kanila mula sa gusali papunta sa lawa ng liquid hotdog. Sa halip na magalit, humanga pa ang mag-asawa sa katalinuhan ni Bishop. Hiningi nilang makausap siya dahil may espesyal na alok daw sila. Lumabas si Bishop na may dalang fire extinguisher sakaling atakihin siya. Sinabi ng mga tweet na gusto raw nilang ampunan siya, ang kailangan lang ay ibalik niya sa kanila ang mga hayop para mabuksan nila muli ang kanilang parke at maging isang masayang pamilya. Tumanggi si Bishop at sinabing darating na ang kanyang mga magulang para kunin siya, ngunit nagtawanan ang mga tweet dahil alam nilang hindi na ito babalik. Ibinunyag nilang tulad niya, itinapon din sila sa ampunan noong bata pa at walang bumalik para sa kanila. Habang sinusubukan nila siyang kumbansihin, ginamit ni Bishop ang fire extinguisher para itaboy sila. Nagdiwang ang mga bata kasama ang mga mahiwagang hayop, ngunit si Bishop lamang ang hindi masaya. Nilapitan siya ng mga hayop at hinayla upang mapasaya. Habang nagsasaya ang mga bata, abala naman ang mga tweet sa pagpaplano ng isa pang masamang balak. Kinabukasan, habang pinapanood ng mga bata ang telebisyon, natuklasan nilang tumatakbo sa pagkaalkalde ang mga tweet. Hindi masyadong natakot si Bishop dahil naniniwala siyang walang boboto sa kanila. Ngunit sinabi ng mga tweet sa mga tao na sina Bishop at Bobsy ang nagnakaw ng mga hayop na siyang nagpapagana sa Tweetlandia. Ipinangako nila na kapag nanalo sila bilang alkalde, ibabalik nila ang mga hayop, bubuhayin muli ang parke, at gagawing bilyonaryo ang lahat ng mamamayan. Tuwang-tuwa ang mga tao sa pangakong ito. Biglang dumating si Bishop sa debate at sinubukang ipaliwanag sa lahat na nagsisinungaling ang mga tweet. Ngunit nagawa ng mga tweet na baligtarin ang sitwasyon at pag-alisin ng tiwala ng mga tao sa kanya. Sinisi siya ng lahat sa gulo ng kanilang bayan. Bumalik si Bishop sa ampunan na labis na nasaktan, ngunit nilapitan siya ni Mama Maglo upang aluan at pagalingin ang kanyang mga sugat. Tinanong siya nito kung bakit pakiramdam niya ay kailangan niyang gawin ang lahat mag-isa. Inamin ni Bishop na madalas siyang hindi makatulog kakaisip ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa, tulad ng hindi pa niya napaampon si Bobsy at hindi pa niya napipigilan ang mga tweet. Pakiramdam niya, kapag napatunayan niyang karapat-dapat siya, baka marinig ng kanyang mga magulang kung gaano siya kabuting bata at baka bumalik sila para sa kanya. Tinanong ni Mama Maglo kung naisip ba ni Bishop na baka iniwan siya ng kanyang mga magulang dahil mahal nila siya, ngunit hindi lang nila kayang alagaan siya noon. Ipinaalala niya na marami sa kanila sa ampunan ang tunay na nagmamahal kay Bishop, at pananggakwan niya itong huwag nang gagawa ng anumang bagay ng mag-isa. Ikinwento ni Mandy Mugglewump na ang kanyang mga magulang ay mula sa isang mahiwagang isla na tinatawag na Lumholland, ang pinakadelikadong lugar sa mundo. Kumanta si Mama Maglo ng isang lullaby tungkol sa kung paanong maiksi at marahas ang buhay, ngunit sa panaginip ay ligtas at malaya sila. Dahil sa ganda ng kanta, nakatulog ang lahat ng mga bata. Kinabukasan, nakita ni Bishop ang mga tweet na naghahadjas ng mga bagay sa kanilang gusali. Ipinahayag nilang nanalo sila bilang mga alkalde ng lungsod at idinedeklara ang digmaan laban sa ampunan. Sinabihan ni Bishop ang mga Mugglewump na tumakas sa bubong, ngunit ayaw nilang iwan sina Bishop at Bobsy. Naniniwala si Mama Mugglewump na kaya nilang talunin ang mga tweet kung magsasama-sama sila. Tinipon ng mga tweet ang mga mamamayan at pinangunahan silang lusubin ang ampunan. Sinubukan nilang pasukin ito habang ang iba ay nagtatapon ng kung ano-ano sa gusali. Bilang ganti, bumuga si Papa Mugglewump ng libo-libong baby balls mula sa kanyang bibig upang itaboy ang mga tao. Naitaboy nila ang karamihan, ngunit hindi pa rin sumusuko ang mga tweet. Habang halos makapasok na ang mag-asawa, inatake sila ni Ginoong Napkins gamit ang pepper spray. Sa sobrang galit at takot, nagtakbuhan ang mga tweet palabas. Nagplano sila ng huling masamang pokona, ang sigurado raw na magtatagumpay. Kinagabihan, habang nagbabantay si Bishop, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ginoong Napkins na nagsabing kasama raw niya ang mga magulang ni Bishop sa bowling alley at gustong-gusto siyang makita. Agad siyang nagmadali gamit ang skateboard, ngunit pagdating niya roon, wala siyang nadatnan. Lumabas ang mga tweet, nagtatawa dahil nahulog siya sa kanilang bitag. Ikinulong nila siya sa loob ng restaurant at nagtungo sa ampunan upang dukutin ang mga Mugglewump. Sa tulong ng mga mamamayan, binuhat nila ang buong gusali ng ampunan papunta sa Tweetlandia. Nang bumalik si Bishop, labis siyang nalungkot at sinisi ang sarili.
Nangyari raw ang lahat dahil sa labis niyang pagnanais na muling makasama ang kanyang pamilya. Ngunit sinabi ng isang poloka sa kanya na pamilya rin niya sina Bobsy at ang lahat ng nasa ampunan. Ang pamilya ay hindi laging kadugo, ito ay ang mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Dahil sinaktan ng mga tweet ang kanyang pamilya, nagpasya si Bisha na labanan sila. Sa muling pagbubukas ng Tweetlandia, ipinadala niya ang poloka upang lasunin ang mga tweet gamit ang pansamantalang lason na magpapahilo sa kanila. Nagbigay ito ng sapat na oras kay Bisha upang iligtas ang mga mugglewump at mga bata. Habang tumatakas, nagbago ang isip ni Bisha, nais niyang gantihan ang mga tweet gamit ang sarili nilang estilo. Ginawa nila ang huling bitag na magtatapos sa lahat. Dahil sa hilo mula sa lason, napaamin ang mga tweet sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Nahulog sila sa mga bitag ng mga bata, nadikit sa chewing gum at nabitay patiwarik. Makalipas ang ilang sandali, binalikan sila ng mga bata at pinalaya. Sinasabing pinapatawad na nila ang mag-asawa sa lahat ng kanilang kasalanan. Doon nagtapos ang movie recap. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.